weeks na nga lang yung hihintayin ko at matatapos na yung bahay ng mga kapatid ko. Nakita nyo naman, nagkakabit na ng mga ilaw. Bakit naman ba ganyan kahumimas? Bawal na nga lang din yung kulang sa CR nila dahil naikabit na yung laboratory. Si Vovo naman, lavatory kasi yun. Ang sabi nga ni Foreman, 2 linggo na lang daw matatapos na yung kahibangan ko. Yung pinagkakagastusan ko pala. Makakahinga na raw ako ng maluwag dahil hindi na maninikip yung dibdib ko. Shoot, amare, paano mangyayari yun? Wala naman akong dibdib. Naikabit na nga nila yung mga center light, kaya yung mga side na lang. Hindi ko talaga alam kung anong tawag dun. Basta yun yung mga nasa gilid na maliliit. Ring at chinecheck ko yung lababo dahil tinatiles na rin. May butas pala dito, baka banata ng mga kapatid ko. Para sa hose yata ng kalanto, baka magulat na lang ako may nakadapa na dito. Uy, grabe ka naman sa mga kapatid mo, parang sinabi mo namang jutay sila. Bubutasan pa nga tong tiles dahil dito ipapasok yung lababo. Konting paninikip na lang talaga ng dibdib, matatapos na to. Kulit mo naman, sinabi na ngang wala kang dibdib. Paninikip na lang kasi, okay na yun. Bakit naman ba may mga makokrosim dito? Cracklings yarn? Lang mare, magtropang baby Brian. Nagpapa-video kasi ko sa kapatid ko, kaya siya nandito. Alam nyo na, kailangan kong mag-update sa inyo. Syempre, kailangan ko ring kumita dahil wala pa akong pambayad ng bintana. Malapit nang ikabit yun, baka magkulab pa kami sa barangay. Shoot, mare, unang kulab, si Captain agad. Dini nga sa kabila, yung shower naman. May mga gamit pala yung mga gumagawa, baka kabod may mawala. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko kayo tataluhin. Sugar daddy ko lang ang ninanakawan ko, pambayad ng parcel. Hindi na nga ako umakyat sa taas dahil naikabit na rin yung aesthetic na ilaw sa pader. Diba, lakas na talagang makaresort. Sinasabi ko sa inyo, walang magtatanong kung magkano kada room dito. Hindi pinapaupahan to dahil baha ang pagsuswimingan nyo dito. Wala, eto lang yung kaya ng budget ko. Pinagsari-sariling butas ko na lang sila para may privacy pa rin. Pagka naman nagkaroon sila ng sari-sariling bitaw, pwede naman silang tumira sa iba. Pero ang bongga na nito ha, kesa naman sa bahay namin noon. Mukhang paupahan lang talaga dahil yun ang bet namin. Ang mahalaga may titiran yung mga kapatid ko kahit malusaw yung atay ko. Pwede pa nila tong gawing business kung sakaling magkaroon na talaga sila ng sari-sariling bahay. Malay naman natin, hindi natin masasabi ang buhay. Baka magulat na lang ako magsi-asenso yung mga kapatid ko. Mabahagian ng isang maleta, ganun. Lang mare, basta mahiwaga ang tadhana. Yung mga minamata-mata ngayon, baka kabod na lang itaas. Kaya palaging maging mabait tayo sa kapwa, ano man ang estado sa buhay. Mare, makinig kayo kay Pastora Jean Bilog. Konti na lang, matatapos na yung harang dito. Konti na lang din, susuko na yung walis tambo nila. Maawa naman kayo, palayain nyo na to. Nasulit naman na yung serbisyo, kaya bumili na kayo ng bago. Okay, meron na pala. Ikaw naman kasi, masyado kang judgmental. Uuwi na ako mare at tatambay pa raw yung magtropang baby bra. Inabala ko lang sila saglit para mag-update sa inyo. Wala pa namang jowa yung iba dyan, kaya ako na lang ang mag-a-update.